Sino daw po ang mas masungit? Registrar sa university or cashier sa munisipyo? Kukuha ka pa lang ng birth certificate, binibigyan ka na ng death certificate. Bakit may mga pagkakataong hindi nasusunod? Kaya nga, ang aim lagi sa government is to reduce processing time. Huli ng red tape, palitan ng red carpet. Welcome muli sa ating For a Better Governance, mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. Ayan, welcome. So nakakailang episode na tayo ngayon for a better governance, and sana natututo tayo doon sa mga source persons na na-invite natin dito, nakakasama. At ngayong araw naman na to, hindi naman tayo pahuhuli sa isa sa mga pagdating sa local governance, isa sa mga reforms na talagang napakahalaga. At itong Mayo nga sinelebrate ito sa Pilipinas yung ease of doing business. So yung dating napakahabang mga proseso sa ating munisipyo, sa local government units, pag-a-apply ng mga business permits, hindi na yun yung nararanasan natin ngayon, at hoping na mas dali, mas pabilis, at mas maging mabilis ang response ng ating mga local government units and the frontliners. At ay meron tayong napaka-special naman na guest para tayo ay tulungan, maunawaan ano nga ba yung mga initiatives ng government pagdating sa pagsasaayos ng mga proseso at mga kinakailangan natin sa ating mga lokal na pamahalaan. At ngayon, nandito ang regional head ng Anti-Red Tape Authority ng Southern Luzon. Palakpakan natin, walang iba kundi si Dr. Carl Joseph Sanmocte. Yan. Welcome, Dr. Carl. Yan. So, put muna natin ang ating headphones. Yan. Maraming salamat, Shaz, for having us. Ay, nako. We are thankful kasi nandito po kayo, kasama namin kayo ngayon. Ayan, maraming salamat ulit, Dr. Carl, for accepting our invite para dito sa For a Better Governance. And malaking tulong po ngayon na nandito kayo para syempre ma-discuss kung ano nga ba si ARTA, ano ba si Ease of Doing Business. And yun, sir, una kong katanungan, Dr. Carl, bilang napakabata mo naman, sir, na regional head ng... Grabe naman tanong agad, no? Magkwento muna ako ng konti. Magkukwento muna ako. Kasi nagulat ako, sir, kasi director, regional head, pero parang mas bata pa po kayo yatang tingnan sa akin, sir. Sige, kwentaan mo kasi kami, sir. Sino ba si Doc Carl? Hindi, siguro yung ikukwento ko yung bakit yung DILG napakalapit niyan sa ARTA, oo. Naalala ko noong... Sir, napakalapit ba dahil maraming report sa ARTA o in a good way naman? In a good way. Okay. In a good way. Noong naalala ko nung kanina, on our way here, no, papunta dito. Sabi ko, kailan nga ba yung unang-unang beses na ARTA tapos DILG? Binalikan ko yung aming photos. Bigyan siguro kita ng photo. Sige, Unang-una kong bisita dito, minute ko si RD Ariel, si PDJ, no? Kuya J ninyo, si Monet. Ayan, naalala ko. Noong ako na-appoint dito sa Southern Luzon, for a while, nasa central office ako and then got transferred here. Sabi ko kay secretary, sir, nung una ko dapat bibisitahin, DILG. So talagang inuuna ko noon na mabisita yung DILG. At alam mo yung meeting namin na yun, is a pivotal moment. Napakarami naming, para ba siyang door of opportunities. After nun, ang dami na nating naging engagements. Na sobrang masayang-masaya ako at kita ko talaga that power of collaboration. What wonders we can do together. Yun. Ayan, thank you, sir. Napakagandang naman yan, bit of history ng sa ARTA 4A pala na Southern Luzon na yun, nakatulong si DILG. So sa mga agencies dyan na gusto nyo mag-open ng opportunity sa inyo for collaborations, bisita ka lang kayo dito sa amin. Tapos yung 4A, lagi kong bine-benchmark sa lagi kong sinishare as a benchmark. Totoo yan, no? Punta ako sa, lagi kong sabi, ang ganda ng collaboration namin doon sa DILG 4A. Mapakagaling ng mga tao doon. Kaya, yan, lagi kong binabanggit doon sa, tas natutuwa ako kasi yung DILG 4A, like, parang yung Central Luzon, DILG 3 ata, parang nagbe-benchmark din dito sa inyong mga
Ito. Opo, meron tayong mga nagiging bisita po na iba-ibang region. Yan. So, sana magtuloy-tuloy at tangkilikin nyo itong For a Better Governance natin. Panoorin nyo kasi hindi lang siya para makatulong sa mga impormasyon na for pamamahala, pero sabi nga ni Doc Carl kanina, makapag-open ng opportunity for collaboration and government initiatives na mas makatulong sa pagpapaayos ng ating governance dito sa Pilipinas. Yung LGRRC MSAC, naalala ko rin noong mga nagsisimula, mas inuunawa ko. Tuwan-tuwa ako dun sa framework kasi convergent siya, di ba? Parang we understand na may mga limited resources ang kada government agency. Meron namang tayo mga passionate na mga private stakeholders who want to contribute. At natuwa ako dun sa konsepto. Kaya simula noon, laging sabi ko sa opisina namin, lahat ng LGRRC MSAC na meeting, mag-join tayo. Lagi nga po kitang nakikita dun, sir. Natuwa ako kasi limbawa, yung partnership ninyo with Balag, yung sa DLSCD. So, shout out kay Doc Romel Mazo. Mazo ng School of Governance. Lumabas si Doc Romel, former seminarian yan. Uy, grabe. Kaya pala, parang pag nakikita ko si Doc Mel, may halo. Yan. Parehas kaming former seminarian. Uy, sir, kaya pala parang maliwanag. Ay, hindi ba? May ilaw wala dyan sa likod. Pwede kang humaplos mamaya sa akin. Pasuyo nga po ng white towel ko dyan. Ayan, yan si Doc Romel. So, yun. And actually, meron kaming niluluto. Kasi inspired ako personally. Doon sa partnership ng DILG with them. Meron rin kaming niluluto and something we will share to the community, no? To our covered government agencies. Para mas mapaganda natin yung ease of doing business. Yan, ease of doing business. So, mas mabilis na proseso sa mga mga licenses natin for businesses. Doc Carl, nabanggit mo lang dyan yung convergence. So, ito pinaka isa sa produkto ng convergence na siguro dati sa traditional way ng pag-inform ng public kung ano ba si EODB, kailangan mong i-gather yung group of people sa isang location, papakainin mo pa yan para i-train, ano ba si ease of doing business, ano ba si ARTA. Pero ngayon, sir, our 200k plus followers, hoping tayo na parang nag-gather na tayo ng kasing laki ng Philippine Arena. So, patuloy nating tangkilikin. And we're grateful, sir, sa katulad ng agencies ng ARTA, na government offices na tulad po ninyo, na supportive po dito sa ganitong mga initiatives. Road to 1 million dapat. Road to 1 million. So yung mga nakasubscribe. Baka may dadagdag na 100,000 after ng episode. Kasi pag hindi kayo nag-subscribe, yung mga government employees daw natin, bibisitahin kayo ni Arta isa-isa. So surprise visit kayo ni Doc Carl at ng team niya. Tatag natin as compliant yung mga nag-subscribe at nag-follow. So ito na, for compliance po sa mga manonood po sa amin, i-like nyo po at i-share po itong ating video para mas ma-reach. Siyempre, mas marami makaunawa ng ease of doing business. Ease of doing business. So sir, gusto namin makilala, nabigyan nyo na kami ng konting background nyo, sir. Kayo po pala ay dating seminarista and ngayon regional head. Sir, paano po kayo nakarating dito sa ARTA? Nako, long way. Nagsimula ako na instructor sa Batangas State University. Uy, sa Bat State. Yung passion ko talaga yung pagtuturo. 2 years akong nagturo doon and then realize ko na siguro kagaya ng marami dito sa DILG. Gusto ko maging practitioner. Yan. Gusto ko nasa field. Gusto ko yung adrenaline ng project management. Yan. Kaya nung nagkaroon ng opportunity, lumipat ako ng Department of Labor and Employment. So, Dole naman. Dole. Ito, katapat nila lang. Di ba? Katapat nila lang. No? So, shout out dun sa aking previous boss, no? Sa tinuturing kong mentor, si Boss Emma Tan, no? Sa Batangas. And then, after a while, I stayed there for 6 years and then lumipat naman ako dito sa Anti-Red Tape Authority. Ang unang-una kong boss sa ARTA ay ang secretary ngayon. Back then, Secretary for Operations, si Secretary Ernesto Perez, employee number 1 siya ng ARTA. Uy, grabe. So ganun ka. Parang
binuksan yung ARTA, siya na agad yung kauna-unahan. Tama. Hindi pa binubuksan. Hindi pa binubuksan. Talagang so siya yung kauna-unahang na-appoint na employee back then. At history says it, di ba? Na later on, siya ang aming naging secretary. Ayan. So, talagang holder siya ng 00. Madalang yun. Oo, tama. 001, di ba? Yan. So, dito naman sa Southern Luzon, ayan. Ay di 001 din ako na head. Oo, 00. Dahil bagong-bago lang yung ating mga regional offices. Yung ARTA na-create 2018 lang. 2018 noong RA 1103 natin. Pero alam naman natin yung konsepto ng walang red tape, yan napakatagal na konsepto. Principle naman yan in governance, in public administration. Pero mas ngayon mas nagkapangil yung ating batas noong nagkaroon ng RA 11032, which was enacted noong 2018. At simula noon, na-create ang ARTA, na-create din yung mga regional offices natin. Ayan, thank you sir for that background there. Sir, nabanggit nyo red tape. Pero matanong ko lang, bakit red tape? Pwede namang blue, green. Bakit red tape? Pwede rin namang red ribbon or... Ayan, or naunahan tayo ng red ribbon, kaya red tape na yung ARTA. Ano po? Ayun, napakatagal ng para accepted concept na it was associated yung mabagal na proseso, redundant requirements, masalimuot na pagpunta-punta ng mga tao kung saan-saan, and yung don't know kung familiar ka, yung tinatawag na silo mentality. Uy, ano ba yung silo mentality? Yung silo mentality, yung bang tipong parang nag-ooperate ka ng ikaw lang. Pero, di ba sabi natin, no man is an island. So, yung bang, yung mga forms of red tape, of course, yung fixing na tinatawag. Pero kung titingnan natin, yan yung mga sinusubukang tanggalin. ng ARTA, no? Kaya nga, anti-red tape. Putulin ng red tape, palitan ng red carpet. Uy! Yun. Putulin ang red tape, palitan ng red carpet. Ang ganda naman ng red carpet, parang symbolizes ng awarding. Yeah, VIP. Lahat VIP. Lahat. Speaking of red carpet, DILG4A, sir, nakatanggap ng yung Gold Award. Yes. Excellent Award ng ARTA. Yes. Ayan. So, ibig sabihin, proof lang yun na walang red tape dito. At lahat naka-red carpet. Ayan, at lahat naka-red carpet. So, sina Arding nag-receive nung natin. Congratulations kay RD Ariel. Proud na proud. Binalikan ko, speaking of, belated happy birthday kay Ay, belated daw. Diba? Sayang. Birthday siya. Dapat pala, sir, tumuloy ka nung unang schedule natin. Diretso tayo sa birthday party. Oo nga, no? Naubos na namin yung paleksyon ni RD Ariel. So, I remember, nung awarding nga na i-message him to. Sabi ko, RD, let's have a photo together. Congratulations because the LG4A bested, no? Itong ating, yung mga national government agency. So, it's very inspiring for me, no? Na isa sa mga covered government agencies ng ARTA Southern Luzon, isa sa aming mga formidable partner ay nakatanggap ng gold rating. Outstanding talaga. No? Lampas pa daw kayo ng 100%. Uy, may mga additional points yun So, yun. Pagtiwala talaga sa DILG4A. Yan. Siyempre, ibig sabihin ng Doc Carl, kung kinaya ng DILG4A, posible rin. So, kayang-kaya ng iba. Kayang-kaya rin ng iba. Gusto ko naman, sir, matanong ngayon na discuss na natin agad yung ease of doing business and the awards. Doc Carl, matanong ko lang, ano ba yung purpose and ano yung rationale natin? Bakit sineselebrate natin tuwing Mayo yung ease of doing business? And ano yung mga initiatives itong May ng ARTA in relation sa ease of doing business celebration? Yan. Yung batas, na-sign yan ng month of May ng 2018, kahapon. So parang birthday ni, happy birthday, EOD. Kantahan natin. Diba? Kahapon, no? Na-sign into law, no? Yung RA 11032, which established ARTA. Kaya nung proclamation ni President Marcos nitong March, Presidential Proclamation 818, dineclare niya yung month of May as EODB month, Ease of Doing Business month. At ayun, no? Since then, simula nung naiproklama ni Presidente, prepare na kami. We really accelerated, no, our efforts. Tama ka, no? The question is, why do we have to do this? We want to really mainstream ease of doing business. Kumbaga, magiging default natin, hindi lamang best practice. Kaya sa ngayon, yung level parang best practice pa . Kumbaga dapat
ano na, ito yung lahat sana, 'di ba? Lahat. Pangkaraniwan lang. Yeah. Oo. Sa amin, parang yung pag-uusap nila, uy, ang bilis ng proseso sa amin. Ganon, yung kukuha ka pa lang ng birth certificate, binibigyan ka na ng death certificate. Grabe naman bilis yun. Grabe bilis to. Wala naman siguro gagawin. Pero, Doc Carl, gaano ba talaga katagal dapat yung mga proseso ng i-apply natin sa LGU? Ano ba yung ideal processing time? Meron tayong tinatawag na, tandaan siguro natin, tatlong numero, 3720. 3720. Oh, yan. 3 days. Joke. 3 days for simple transaction. 3 days, simple transaction. 7 days for complex and 20 days for highly technical. Ayan. Okay. So, 3, 7, 20. Okay. So, itong ating ito yung maximum. So, ibig sabihin, kung yung processing time of a certain service, for example, pagkuha ng birth certificate, halimbawa lang, for academic discussion, kaya naman siya ng 1 hour, wag mo nang i-declare na 3 days. Di 1 hour. 1 hour mo lang talaga. Sabihin nung nagkasikaso sa'yo, ay, may 2 days pa ako. May 2 days and 7 hours pa ako. 7 hours pa ako. Dito ka muna. Hindi naman gano'n. Kaya nga, yun ang mga red tape. Kaya dapat red carpet. So, by principle, 3720, yung maximum processing time of transactions, unless there's a special law that provides for a longer processing time. Okay. Kasi may mga transactions sa government na talagang really beyond 20 working days. But that dapat explicit yun dun sa special law. Pero by default, majority of the services, 3720 talaga. Kaya sa ating mga tagapanood, unan yung puntahan para malaman gano'n ba katagal nga ang mga proseso sa gobyerno. Ang una nating hanapin, yung Citizens Charter. Yan, Citizens Charter. Oo, Citizens Charter. Ito kadalasan ay naka-tarpaulin, minsan naka-printed paper, nasa mga opisina, naka-TV, ayan, pwedeng naka-TV, naka-kiosk. Check ninyo yung ano ba yung inyong service. Halimbawa, kukuha ka ng ganitong permit. Okay. Check mo, nakalista na doon, anong requirement. Okay? Nakalista na doon, ano ang pagdadaanan, sino ang mga taong kakausapin, magkano ang babayadan, at yung processing time na natanong mo nga. So kung iisipin mo, ang akin nga laging analogy dyan, dahil nga dati akong seminarista, shared Bible natin. Bible dapat. Bawal natin yung i-disobey. Yeah, i-disobey. Talagang kailangan tapat tayo dyan. Faithful, yan yung ating gabay, no? So, ganun kahalaga yung Citizens Charter. Kaya sa mga government agencies din natin na nanonood, ensure natin that we have a Citizens Charter and it is updated. Baka naman, mamaya sobrang gabok na niyan, hindi mo na mabasa, di ba? Pointless din. Wala Pointless na. din. Oo, baka punit-punit na yan dyan. Doc Carl, nakita niyo ba yung sitya namin sa baba? Daan niyo dun. Biro ko nga kay Angge, sabi ko, alam ata dadating tayo lahat. Uy, naku. Ay, 24 hours na yun, sir. Matagal na yun. Parang updated lagi yun. Araw-araw chinecheck yun. Nakita ko pa yung tarpaulin niya dyan na Ease of Doing Business Month. Sabi ko, mukhang talagang ipinuwesto dito sa Hagdan. Doc Carl, pa lang, ganun kabilis sa amin. April pa lang. Naka-display na. Na-display na namin yung Ease of Doing Business celebration. Ayan. Na DLG4A joins. Yan. Supports, di ba? Ganun kami ka-supportive sa ARTA. Opo. Last year pa nga piniprint. Plus point. Naku, lagpas na naman kami niyan sa 100. Okay, baka kayo nagtataka ba't 100. Ganito po yung mga nakukuha namin plus points. Sobrang proactive ni DLG4A. Yung pang next year na i-ready na ngayon, no? Oo. Pero yun, kailangan, Doc Carl, sabi ni Doc Carl, updated at visible and accessible yung mga sitya nyo. Yes. And ito'y magsilbing Bible structure and the layout na sistema para dun sa mga proseso. So, kung kayo ay nagtatanong kung gaano ba katagal tong i-apply yung proseso, i-check nyo kung simple ba yan, simple, complex, and highly technical. Meron lang rin akong i-highlight. Sige po, Doc Arn. Yung nagdi-declare naman yan, government agency. Diba? Kaya it really puzzles us. Bakit may mga pagkakataong hindi nasusunod? Ang nag-declare naman talaga niya. Kumbaga, government agency, sinabi nila na sa Citizens Charter na 3 days kaya namin yan. Kaya nakakalungkot lang, no? Kapag may lalapit sa amin at sasabihin,
ganito katagal na po, hindi pa rin na ilalabas yung aming dokumento. Nasa Citizens Charter, ganito lamang. So, it's really a call, no, sa ating mga government agencies na nobody put those numbers there except you. So, we should really follow it, no? Otherwise, parang it defeats the purpose na tayo yung naglagay, no? Kaya, gentle reminder natin. Oo, kumbaga, ito yung ito yung kakayanan mo. Ito yung base sa time and motion. Ayan. So, kailangan, masunod talaga natin. Ikaw palang nag-set yan eh. Kumbaga, ito kaya kong, kumbaga sa individual natin, itong kaya kong takbuhin. 5 kilometers. Oo. Pero hindi mo, ikaw rin mismo yung nag-break sa sinet mong tama. Standard, kumbaga. Nonsense pa yun. Yes. Anong bang yung English term doon? Walk the talk. Yeah. Parang gano'n. Or what you preach. Parang gano'n. Basta yun. Basta yun na yun. Live life to the fullest na lang. Time is gold. Dapat maunawaan ng kahit sino na ang time talaga natin ay very precious. Kaya nga, ang aim lagi sa government is to reduce processing time. Reduce the processing time. Bakit? Kasi ang time may cost yan eh. Diba? Lost time is lost opportunity. Lost money on the part of the transacting public. Isipin mo halimbawa, itong ating mga kaibigan na magta-tricycle. Kung pupunta siya sa isang government agency, halimbawa siya ay magre-renew ng prangkisa, no? Pagdating niya doon, walang tao. Diba? Hindi siya bumiyahe. Di nawala ng kita. Diba? Babalik na ulit siya. Sa sunod niyang balik, lost time na naman yun. Lost opportunity. Yun talaga. Kaya, it's very important na very faithful sa pagdating sa processing time. Kasi, yun nga, lost time is lost opportunity. At kung kukompute natin yung nalolos natin na time because of delayed action on certain applications. Naku, nakakalungkot tingnan. Kaya our aim talaga is really reduce processing time, pabilisin ang ating mga transaction. Speaking of pabilisin and the importance ng ating oras, no-noon break policy. Tama. Ano yun, sir? Ano yun, Doc Carl? Yan. Non-break policy. Di naman natin sinasabing hindi sila mag-lunch. Of course, magla-lunch pa rin. No? Pero ang sinasabi natin ay dapat hindi nahahamper yung operations. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng mga reliever. No? Kung yung dalawang cashier, halimbawa, dalawang cashier, kailangan mag-shifting sila. Para kumbaga hindi sila pwedeng sabay kumain. Para silang wala doon sa istasyon nila. Tama, So naturally, naunawaan natin, may mga opisina kaming napupuntahan, maliliit talaga. Talaga. So at na-appreciate namin yung effort ng mga opisina natin to comply na minsan doon na sila kakain, no? Kahit nagpo-proseso. Kahit may kanin-kanin na yung papel. Hindi naman. Ingatan naman. Yan. Pero di ba? Sir, ang bilis nito. Parang nalanitan ng ulam niya. Adobo po ba ulam nyo? Ayan. So, ganun yung konsepto ng no-noon break. Kailangan tuloy-tuloy yung pagsuservice. No? Alam mo, isa sa mga most complained concern sa amin yan dito sa ARTA, yung failure to render services within the working hours, including lunch break. So, reminder din ito sa ating mga kasamahan. And, yun nga, pagre-render ng service hanggang working hours. So, kung ang working hours ng isang government agency hanggang alas 5, hanggang alas 5 lahat ng nandyan, kailangan ma-proseso. Ma-accommodate mo. Siyempre may proseso na talagang mag-spill over na yan kinabukasan dahil yung processing time. But at the very least, hindi sila sasabihan na, cut off na, yan ang bawal na bawal. Bawal na pala yung bawal wording yan. Na cut off Yung mga 4:59 pa lang, nagpupulbo na po si na ma'am, paalis na. Hindi, accommodate pa rin dapat natin yan. At nakangiti pa rin. Tama. Hindi nagdadabog. Sige na! 5 o'clock na, pauwi na. Ba't parang familiar ka sa gano'n? Ay, hindi. Ito nga ang gusto kong tanongin. Ito katanungan. Ito hindi ako nagtanong. Ito sa subscriber. Sa ating 1 million subscriber. 1 million subscriber. Ang katanungan, nabanggit niyo yung cashier kanina. Sino daw po ang mas masungit? Registrar sa university or cashier sa munisipyo? Dahil sa ARTA, wala na.
Dahil sa ARPA, wala na. Bawal na. Bawal. Dapat nakangiti. Nakangiti. Tsaka hindi lang sila, dapat lahat talaga. Very approachable. Alam mo, natutuwa nga kami kasi pagpunta namin dun sa iba mga government agencies, mandatory may feedback form. Diba? So, at yan yung pinapalakas ng ARTA, no? Na, strengthen natin, 'di ba? I would assume, 'di ba, DILG napaka-passionate din. Yung feedback loop, 'di ba? Meron tayong diyan, sir, mga online na forms din available, may print QR code, 'di ba? QR code. So, at tayo diyan, no, scientific na nung approach natin. Yan iginagather, ina-analyze, pinag-uusapan. So, natutuwa kami dun sa mga napupuntahan namin na pinipresent nila sa amin na yung mga magagandang feedback sa kanilang mga frontliner. So sa ating general public, ating mga tagapakinig, sana ang inyong ibigay lang na, wag lang ang ibigay nating feedback ay yung mga negative. Kung may nakita tayong nakangiti, very pleasing, gaya mo, halimbawa, grabe very naman pleasing. Saan ba feedback form nyo dyan? Kailangan nakangiti, gawa nung EODB sir. Kahit bad mood ako. Dapat lagi, no? Dapat for the best, no? Kasi tayo hindi lang tayo basta normal na empleyado. Public servant tayo. Public servant. Lingkod talaga tayo ng ating mga bossing, ng ating mga general public, no? So, dapat nakangiti and we really give our best, no? Lagi ko ngang sabi ay surpass the standard. No? Pero syempre, dapat maunawaan muna natin, ano ba ang standard? Yun yung sa SITSA, yun na ba mga binabanggit natin. So, but syempre, at the end of the day, really always going the extra mile, one more step forward. So, improving lagi. Yes. So, pag kayo po nagpasyal sa inyong mga munisipyo, city hall, take time na sagutan yung feedback form nila. And ang advice ni Doc Carl, sana naman wag lang yung negative. Para mapansin natin yung positive, di ma-highlight sa kanila yun yung ma-maintain nila. Yeah, ma-reinforce talaga yung efforts nila, diba? Alam mo, naniniwala ako, lagi ko nga, when I go during inspection, marami tayong mabubuting empleyado ng gobyerno. It's really about telling their stories, highlighting all of this, to inspire others to share this very good experiences they have with the government. So, yun po. Feedback form, unawain natin ano ba yung mga standards. Yan. Ang dami nating pointers na natutunan niyo kay napakaseryoso na. Oo. Kanina wata-wata na tayo Doc Carly, pero ito isa pang term na nandun sa EODB Act. No contact policy or zero contact policy. Ano po ba yung Doc Carly? So syempre yung iniiwasan natin dito yung nagpanahon na ng application, you're trying to influence the evaluation, trying to influence the... Walang bahala sa sige, padalang ko kayo dyan ng cake, padalang ko kayo ng pansit, no? So, alam mo, later on, baka it sends a bad signal, diba? And later on, baka ma-interpret pa yan as fixing, diba? Na may pecuniary gain na natanggap. Dahil, napabilis, no? Kaya, let's always maintain that zero contact policy. Ang sinasabi ng batas, syempre, ang mga point of contact kadalasan lamang application. Naturally, nag-apply ka. Apply, nagbayad ka. Okay, syempre, ang hirap naman. Kung cashier, cold cash yung payment. Kasi may payment din kasi naman na online na. Diba? At marami na tayong government agencies na dyan. At syempre, yung kahuli-hulihan na point of contact, di pag nirelease ang dokumento. Kung inire-release yan ng on-site. Pero meron nga tayong mga permit clearances, nire-release na yan online. So, at the comfort of your home, you can apply, pay, and get your permit online. Yan ang e-boss. Yan ang electronic business one-stop shop. So, wala na. Zero talaga. Kung iisipin mo. Kumbaga, kahit di ka paligo, pwede ka ng kahit di ka mag-follow up kasi susundin nila yung processing time. Yun ang mahirap Doc Carly, yung mga yung time ng pag-follow up kasi parang may time, kumbaga, yung mga previous years natin, hindi pa ganito ka-mainstream. Parang nauubos din yung time mo sa pag-follow up, tsaka parang wala yung trust mo dun sa kasi bakit pa kailangan follow up? So parang hindi ka nagtitiwala dun sa kinakabahan ka ba na kung mamimit nila yung... Halimbawa, meron kang kailangang pag-submitan ng dokumento nire-request mo by this time.
kakabaka kung lalabas. Kinabukasan mo na dapat isend. Ngayong araw na to, wala pa. So, tatawag ka na sa mga kilala mo dun sa loob sa munisipyo. Pwede ba follow up? Patulong-tulong? Oo, patulong naman. Baka tropa ko yan dati. Oo. Ayan. So ngayon, wala na. Wala na kasi e-boss, wala na. Oo. And hindi lang siguro sa e-boss, yung sa lahat ng mga electronic natin na mga pagpaprocess. Ang kagandahan kasi kapag digital, no, yung ating mga pagpaproseso, may timestamp yan. Diba? Hindi mo kitang-kita dyan kung kanino nagtagal. Diba? Huli ka. Huli ka talaga. Huli. Oo, kaya very, very important yung digitalization efforts ng government, including the electronic business one-stop shop. Kasi streamlined talaga. Isipin nyo ho dati, no? Yung dokumento mo, kailangan may runner sila. Ililipat from one office to another. Ito, nagno-notify na lang sa kanila, parang cellphone, diba? Dito na. Ting! Ayan, lalabas na. Meron kang application that you have to process. Pa-process na agad nila. At syempre, based sa aming conversations with them, ang aim nila, wag sa kanila magtagal. So, para yung hot, ba yun? Hot, nila dyan, parang bola. Yes, oo. Parang pinasa sa'yo. Oo. Ang aim mo, dapat ma-shoot. Yung laro na iniikot yung bola, pag naabutan ka, sasayaw ka. Or truth or dare. Yan. So yun yung ayaw natin pag naglalaro tayo. So what more sa mga government transaction, wag sa inyo matetenga. Yeah, X ka, di ba? X, red flag. Kaya dapat talaga, yun ang mapabilis natin. And yun nga, yung beauty ng digitalization. Talagang it promotes transparency, accountability on the part of the government agencies concerned. Ayan. Maraming salamat, Doc Carl. Ang dami nating mga terms na pag-usapan ngayon. Pero ito, ang gusto kong itanong. Panghuling tanong, Doc Carl. Ito yung medyo hindi na tayo makakangiti ngayon. Doc Carl, ano yung penalties o kaparusahan sa mga hindi sumusunod dito? Nako, dun sa una siguro may mga violations kasi yan, no. So, yung mga pagkawalan ng citizen charter, violation yan. May transaction, you failed to issue official receipt. Kaya very, very important yung citizen charter. Kung nakalagay doon 20 pesos, babayadan mo. Babayadan mo yun. May resibo dapat. Hindi yung ang bibigay mo 50. Wala ho kaming panukli. Nako, red tape yan. Red tape. Red tape, red flag. Yeah, red tape, red flag yan. Kaya, no, marami. 8 yung violation na nakadeclare dyan sa ating... at ang violation at ang penalty natin dyan, number 1, administrative liability for the first offense. Okay, administrative liability. With 6 months suspension. Itong mabigat, pag napadalwahan ka. Yung bang tipong nasabihan ka na, hindi ka pa rin tumino. Oo. Talagang talagang sabi natin dito sa Batangas, Laguna pala ito, no? But sabi sa Batangas, labas na labas ang ugali. Labas ang labas ang ugali. Labas na labas, So kapag ganyan, administrative liability, criminal liability, dismissal from service, perpetual disqualification from public service. Ito pa matindi. May kulong. Okay. 1 year to 6 years and fine of not lower than 500,000 to 2 million pesos. Kung di mo memoryado yung 37 at 20 ngayon. Ito pag di mo memoryado yung 37 and 20, doon ka magbibilang sa kulungan. Doon bumala. 3 days pala yun. Nasa akin pa yung papel ng 25 days. Ayan. So, kaya talagang kung iisipin natin, parang kung i-cost-benefit analysis natin, di ba? Gawin lang talaga natin ang trabaho natin. Talagang mas makakatipid ka ngayon. At hindi lang makakatipid, talagang gaganda ang services nung agency mo at nagbibigay pa yung ARTA ng mga recognitions nga, like what DILG 4A has received. Has been awarded. Yan. Okay, nakakatakot naman yun. So hopefully, walang dumating sa point na kailangan ng kasuhan. So ngayon pa lang... Pero marami na rin kami nakasuhan. Yun ang magandang balita. Kumbaga, yun ang gusto ng mga manonood natin Ito, kung ano na daw pinagsasabi natin dito, may nasampulan na ba? Marami na. One search away nyo lang. One search away nyo lang sa Google. Mga na-entrap ng ARTA, mga
Hindi lamang yung mga fixer, even yung mga heads nila. Kasi doon sa Section 8 ng RA 11032 nakalagay na the responsibility of the head of agencies, accountability of the head of the agencies, na talagang nasa inyo ang pagkukumpas sa buong opisina paano natin ito masusunod. Yan ang magandang i-search pala, Dr. Oo. So, pag may kaibigan ka pala nakalista doon na sampulan, so doon ka mapapa, what happened? Is it Arta? Ano yan, trending na trending. Hindi ko pa hindi ko pa na-analyze ano bang saan ba nag-originate? Nakita ko lang what happened, Bella. Si yun yung sa kalukalike ng sa Twilight, si ano nga yun? So, yung kanyang pagkakasabi ng speech. Ganon. So, yung tumatak sa natin. Okay, ayan. Yan, so mapapa what happened ka na lang kung ikaw ay kinakasuhan na. So, wag naman sana umabot sa ganun. So, yes. Marami na pong na-awardan sa red carpet ng ating Arta, pero marami na ring naghimas ng rehas at nagmulta at nalis sa serbisyo. So, wag po nating basta-bastahin to. So, may pangil po ang ating batas. Hindi pwedeng. So, kailangan din na malaman natin na ginagawa rin ng gobyerno na panagutin yung mga hindi naka-comply. So, carrot and stick, kumbaga, diba? Carrot and stick. Empowerment and enforcement mandate ng ARTA. Yun. So, ingat po tayo at makipagtulungan din. Makipagtulungan sa ARTA. So, paano po namin ito i-improve? Diba? Pwede naman tayo mag-reach out. Nagpo-provide yung ARTA ng mga capability development in partnership with DILG4A sa mga... Yes, this one, diba? At mayroon din tayong mga online orientations. Ang nakatutuwa nga ako kasi parang last month, nagkaroon kami ng orientation to hundreds of barangays dito sa buong Region 4A in partnership with your team. At we are keen on having series of orientations pa on the 3rd and 4th quarter of 2025. Ayan. So, nakita natin busy-busy ang ARTA. And we are very thankful, Doc Carla. We'd like to ma-extend pa yung usapan natin kasi nag-enjoy kami. Ang dami na yung natutunan ngayon, pero we have to cut na po kasi bigyan natin ng time para manabik na may audience natin. Baka mabigay agad natin lahat. Pero palakpakan naman natin si Doc Carl. Maraming salamat sa mga... Maraming salamat sa iyo. And for our appreciation naman, tawagin naman natin saan na yung ating certificate na i-print na ba dyan? Sir, ganito rin kami kabilis, Doc Carl. Grabe no, kaka. Lang natin, kapipicture lang sa print na. Okay. So, meron kami, sir. Ito, wala pa tong 3 days, wala pa tong 7 days, wala pa tong 20 days. Yan ang natutunan ko. So, ayan. Doc Carla, we'd like to galing. award this certificate of appreciation for your invaluable contribution as guest speaker po natin yan. And sa ating list to tips na program na under ng For a Better Governance. So yung pong list of tips kasi, Doc Carl, ay naman yung bahagi ng part ng For a Better Governance na for disaster preparedness. Ayan. Ito naman for preparedness na hindi ka makulong for paglabag ng EODB Act. At pagsunod din. Okay. And awarded this 29th day of May, saktong-sakto sa ating pong EODB month. At signed by our regional director, Director Ariel O. Iglesia. So, unfortunately na po hindi natin kasama ngayon kasi busy si director So, sir, please accept. And also accept our token of appreciation. So, ito, Doc Carl, 3 days lang tong mag na ginawa. So, pasok sa processing time. Ayan. So, pag nagkakape kayo dyan, Doc Carl, kasi noon break policy So, kailangan yung tubig nyo. Yung tubig nyo, nandun sa gilid nyo. Madami pati. Marami na agad. And also, Doc Carl, please accept our token of appreciation din. This is a go bag. Yan. So, for disaster preparedness, so kung may emergency kayo, meron ditong first aid kit, merong aluminum foil for bangus, and to keep you warm. Yung thermal, something. So, pag meron tayong mga emergency, yan. So, meron din yata ditong emergency light. Yan, Doc Carl. Maraming salamat. Simple gift. Siyempre, mga kasama ni Doc Carl, meron ding go bag na kasama. Sir, waterproof to. Yan. So, less than 3 days din yung ginawa.
Again, we really enjoyed having you here, Doc Carl. Maraming salamat po sa team po ninyo. And we know na hindi lang ito yung ating initiatives na magkakasama and marami pa tayong gagawin in the next coming months and years. And muli po, from DILG 4A, maraming salamat po sa ARTA Southern Luzon, Doc Carl. And you're always welcome here and for more collaborations. Palakpakan ulit natin. Thank you very much. Doc Carl, last message para sa ating viewers. Baka meron kayong gusto i-shoutout dyan. Oo, shoutout sa aming Secretary Ernesto B. Perez, sa aming mga USECs, Undersecretary, sa Gerald Divina Gracia, Genesis Abbott, and Rico Judge Javier Echeverry. And we want to tell the public na mayroon hong anti-red tape authority na pwede ninyong lapitan kung kayo po ay may mga inconveniences sa mga government agencies. Sa atin naman hong mga covered government agencies, LGUs under the Executive Department, pwede po kayong makipagtulungan sa amin. Naunawa namin na sometimes we keep you on top of your toes pag dumadating yung ARTA for inspection. But behind that, we are partners, We could collaborate. We are one message away. We're one email away. Southern Luzon at arta.gov.ph. Pwede ko kayong lumapit sa amin. Pwede kayong mag-email. And you will, of course, as we have, tulad ng pinapatupad namin, you will always receive a response from us, an approval or denial of whatsoever request. So, dito, yung covered natin, Southern Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, 3 region. Pero kinakaya yan ng ating team, ng ating masisipag na ating team. So, shout out also to my very lean pero very agile team, sa Southern Luzon. We are actually, at the moment, naghahakot kami ng gamit kasi lilipat kami ng mas malaking opisina. We will now be moving to New City Mall, Tiburgo Street, Batangas City, at the heart of the Batangas. So, talagang very reachable for everyone. So, doon yun na po kami pupuntahan starting June 1. Ayan, malapit na, sa linggo na. Oo nga po, ang bilis ng panahon. Oo, so looking forward na makasama ka rin namin doon at doon naman tayo mag part 2 siguro nito, di ba? Oo po, yan. So, doon naman, i-feature natin yung mga nahuli. Hindi, joke lang. So again, ang ARTA po ay inyo na pong lapitan. Yes. Huwag nyo nang hintayin na sila ang lumapit sa inyo. Yeah. For inspection o entrapment. Or entrapment. Again, maraming salamat po at ito po ang ating episode 5 ng For Better Governance. Yay! Thank you po, Doc Carl. Thank you.